Baptist School, ipinanata ako sa Nazareno. Mm. Every Friday, pupunta kami sa Katedral ng San Sebastian para magdasal sa Poong Jesus Nazareno. Tapos pinagdadamit niya ako ng gray, ng red, maroon. Mm. Kasi uso dati yun yung damit ng Nazareno. So, sabi kasi nila mamamatay ako before 7 years of age. Dahil meron akong abnormal shape. Ang tawag corona. Dito sa mumbunan. Pero gumaling na. So, wala na yun. At nabuhay ako after 7 years. Of course, hindi naman ako basta-basta naniniwalang baka yung pagdadasal ng nanay ko. Sa Nazareno. Oo. Pero, that was the faith that sustained my mom. Mm. And then when the Nazareno devotees are called fanatics, I wanted to feel what my mom felt. Fanatiko ba yung nanay ko? And that's my motivation why I studied the Nazareno. Yes, I may be a Protestant, but I want to understand the heart of my mother. Mm. You cannot blame me for that. Yeah. So I went to the study. Hindi ako nagkiapo agad kasi may power yun. Yeah. Pero ito yung sasabihin ko. Sure. Si Father Clem, Monsignor Clemente Ignacio. Kasi di ba, for me, yung ginagawa ng mga tao sa Nazareno, folk Catholicism yun. That's appropriation of the Filipinos of Catholicism. Now, nung kura si Monsignor Clem ng Quiapo, you're only faced with two choices. Condemn this, di ba? Or you cannot beat them, join them. Okay. Di ba? So, I think Father Clem, the great administrator and pastor that he was, took the catechetical way. And what is this? Nilagyan niya ng biblical interpretation yung ginagawa ng mga deboto. So, for example, ang tawag doon sa pagpasan sa lubid, pasan. Okay. Pinapasan ng lubid. Sabi niya, bakit nagpapasan ang Nazareno, ang ihos, ang deboto? Of course, iniisip mo, kasi may power yung lubid. Pero ang sinabi ni Monsignor Clem, dahil sinasamahan ng ihos, ng deboto, ang Senyor Jesus Nazareno sa kanyang pagbubuhat ng krus. Yun. Oh. Di ba sabi ni Jesus Christ, take up your crosses and follow me. Yes. So, nagkakaroon ng sense yung, so ang tawag ko dito in anthropological terms, I think I invented this term, reverse appropriation. So, binabawi ng simbahan yung ginagawa ng Katolikong Pilipino base sa kanyang kultura, binabawi niya para sa gospel. Okay. To teach the gospel. So, for example, yung pag-sampa-sampa, di ba, sinasampahan yung Nazareno. Ay, ang gulo-gulo niyan, crab mentality. Sabi nila, pag tinitingnan ng outsider, crab mentality. Tapos ito pa yung masaya dyan. Inaapakan talaga yung nasa gilid eh. Parang, ala, makita mo doon, bakit inaapakan niya? Sinasaktan niya yung kapwa niya para siya makaakyat. Perfect illustration. Crab mentality. Yan ang Pilipinas. Okay. Diba? Okay. When I first embarked in this journey, I was thinking of my mother. Nung research journey ko. Yung nanay ko, bago ako pinasok sa Baptist School, ipinanata ako sa Nazareno. Every Friday, pupunta kami sa Katedral ng San Sebastian para magdasal sa Poong Jesus Nazareno. Tapos pinagdadamit niya ako ng gray, ng red, maroon. Kasi uso dati yun yung damit ng Nazareno. So, sabi kasi nila mamamatay ako before 7 years of age. Dahil meron akong abnormal shape. Ang tawag corona. Dito sa mumbunan. Pero gumaling na. So, wala na yun. At nabuhay ako after 7 years. Of course, hindi naman ako basta-basta naniniwalang baka yung pagdadasal ng nanay ko. Sa Nazareno. Oo. Pero, that was the faith that sustained my mom. And then when the Nazareno devotees are called fanatics, I wanted to feel what my mom felt. Fanatiko ba yung nanay ko? And that's my motivation why I studied the Nazareno. Yes, I may be a Protestant, but I want to understand the heart of my mother. You cannot blame me for that. Yeah. So I went to the study. Hindi ako nagkiapo agad kasi yung image ng Quiapo Church noon, impenetrable. Hindi ka pwede basta-basta makakapag-research. Okay. Yun yung image sa mga researchers. May mga nag-research noon pero parang mahirap silang kausap. So sinubukan ko muna sa Pandakan. So may mga tumulong sa akin doon. Kinausap ko yung mga ihos doon. Tapos doon ko na-realize, ito pala yung ginagawa nila. Una sa lahat, may posture sila pag pumapasan. Pagka nagkakasakipan na, gaganyan sila. Bakit? Kasi ito yung anti-stampede pose. Kasi, alam mo sa Itaewon sa Korea, hindi sila nagganito eh. Yeah. Pag nagdikit-dikit na yung katawan nyo, tapos hindi na kayo makahinga, patay na kayo. Pero pag nakaganito ka, you're protecting your heart. Nakakahinga pa rin yung heart mo. So you're protecting your organs. So pagka maraming tao sa mga festivals,
gumanito kayo eh. Or kapag na-trample kayo, tatagilid kayo. Kasi hindi dapat ma-expose to organs. So yung ribs pwede, pero yung organs hindi. So, yun yung tinuro sa akin doon. Sabi ko, ay may order. Hindi siya chaos, hindi siya fanaticism, hindi siya crazy. May order yung ihos. Tapos, yung palang mga nasa gilid, ang tawag doon ay taga-pingga. Kasi pingga yung gilid ng andas, di ba? Yeah. Yung taga-pingga, ang role niya talaga apakan. Ang sacrifice niya, doon siya sa gilid para tutulungan niya na magamit yung kanyang ulo at yung kanyang balikat na maapakan ng deboto para makakyat siya. Wow! Wow! Sabi ko parang, this is not crab mentality. This is actually bayanihan in the very, very core sense of it. Galing. Oo. Ngayon, of course, dahil maraming tao, balyahan talaga yan, Chaotic. pisikalan. Pero, bakit ganun? Pag tinignan mo yung casualties every year, 300 lang yung casualties. Ang casualties pa dyan, nahilo. Walang, actually, in the past few years, walang nasasagasaan ng andas. Yes. Walang physical injury na caused by the possession itself. No? May na-heart attack, ganun. Kasi, mainit, na-heart attack. But it's really, yung 300 po, yung iba mga blood pressure lang or what, BDP daw eh. Anyway, joke lang yun. Pero, hindi siya millions of people, millions of people, pero iilan lang yung injured. Tama. Kasi kailangan, alam mo yung ginagawa mo pag pumunta ka doon. Dapat may grupo ka. Maganda kung may grupo ka. Kasi bayanihan talaga yung pagsampa. And then si Bishop Clem, balik tayo sa reverse appropriation. Di ba gusto humawak sa cloth, sa Nazareno mismo. So, sabi ni Bishop Clem tuloy, naging bishop na si Clem, si Monsignor Clem, tandaan nyo ang babaeng dinudugo ng 7 taon. Yun, right. Di ba? Sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ng aking Panginoon, gagaling ako. So, hindi ba lahat naman ng ginagawa natin is by faith? Ako doon ko rin naiintindihan yun na lagi ko sinasabi, superstitious. Eh, pag nagdadasal ako sa Diyos, superstition din yun eh. But by faith, I believe it. I believe that whatever answer it is for the good. Amen. Di ba? Doon talaga mas nagbukas yung isip ko na you have to respect how people express their experience of the divine. Right. Di ba? Kasi, kanya-kanya, well, I don't know if this is just me, okay? Wala siyang kinalaman sa sasabihin ko. Pero kanya-kanya tayo ng experience ng divine. Maybe the Lord, and again, huwag niyo akong paniniwalaan. Historian naman ako, hindi ako fare. Baka ibulid ko lang kayo sa impyerno, di ba? Pero I'm talking as a human being. Yes. Not a theologian. Naniniwala ako that the Lord has a different way of approaching us when we talk about the divine. Di ba? And however, kasi I'm not really perfect. Pero there's always this guide that tells you that this is what you should do. Whether when you go out of that, there will be consequences. Diba? So yun ang nakakatuwa sa nakita ko sa devotion sa Nazareno. Na mayroong spiritualidad, hindi siya chaotic, hindi siya fanaticism, may spiritualidad. Hindi idolatry. Yeah. Yan, isa pa yan, no? Images. No? Of course, as a Protestant, I cannot worship images. Yeah. But I just realized that Catholics, they know that the image is not God. Right. It's a representation. It's like your mama's picture. Tama. Now, picture ng nanay mo, bastusin ko yung picture ng nanay mo, wasakin mo. Galit ka. Magagalit ka kahit picture lang yon. Hindi yun yung nanay ko. Pero huwag mong babastusin ang imahe ng nanay ko. Well, of course, you can always say na hindi yan yung imahe kasi hindi naman natin alam. Oh. But they don't worship the Nazareno. It's just that it's an important image. Maganda yung paliwanag ni Arnold Clavier. Again, this is not ecclesia. This is not doctrinal. Sure. Parang cellphone. Yung cellphone, hawak mo. Hindi naman yan yung nanay mo, pero doon mo nakakausap yung nanay mo. Correct. At mahalaga yung cellphone na yun. Tama. Diba? Kailangan nalagaan mo yun. Kailangan nalagaan ng mga images. Diba? So, yan. Yun naman talaga yung intention ng social sciences when you study it. Para maintindihan mo yung kapwa mo. You may not believe with them, but you understand the things that they are doing and you are able to represent them
in the proper way. Mm. So there was a time na, ngayon kasi nai-interview na yung mga ihos eh. Lalo na yung shoutout dyan sa legend, the oldest mamamasan since the 1950s. Na hanggang ngayon buhay na buhay. Si, Palagi na-interview. Tito Boy Hongko. Oo. Dati hindi man nai-interview yan eh. Ako yung nai-interview. So ako yung boses. Ngayon, maganda sila nagiging boses na rin. Nag-may boses na rin sila. Yeah. So, yun yung kagandahan. Ako, I take a little credit for that. Mm. Nung nag-start ako actually, hindi pa tapos yung akin kasi 12 years yung PhD ko, 10 years kong ginawa yung Nazareno research. But in the early days of my research, yung findings ko, inikwento ko na sa mga tao. Ina-affirm ng deboto. Minsan, they correct me, so they write me letters. Nako-correct ko yung data ko. Mm. So when I presented my thesis for 10 years, that was the right time to present it. Mm. Kasi nagbago din yung translasyon through the years Yeah. So, at nakita ko yung pagbabago na yun. Mm. So, sabi ko nga, ang galing din ni Lord Hindi ako natapos ng maaga. Excuse me po. Pero, hindi ako natapos ng maaga. Pero, nung natapos ako in the 10th year of writing my research, that was the right time to end the dissertation. Yeah. So, ayun, ang ganda. And sabi ko nga, kahit kay Bayo ako, alam nilang kay Bayo ako Alam nila hindi ako ihos, hindi ako katoliko. But the ihos del Nazareno, they protected me. Pagka medyo nagkakagulo na yung mga tao, mayroong humila sa akin Huwag ka dyan, sabi niya. Na-feel ko yung pakikipagkapwa-tao. Every year, sumasama ka ba sa translation? Oo, iba-ibang aspect. So, Okay. minsan sa posisyon, minsan sa mga events sa paligid, gano'n. Mm. Para makita ko. So, 10 years yun. Iba-ibang angle ang naisulat ko. Wow. Pero ang dami pa rin kailangan isulat. Yes, comprehensive yung ginawa ko. Pero it's not the most complete. Kailangan marami pang mag-research ng iba't iba pang aspekto ng Nazareno devotion. Mm. Sobrang dami pang pwedeng isulat. Yeah.